Sa hiwalay na lalagyan, paghalu-haluin ng tomato sauce, mozzarella cheese at chopped basil leaves. Maglagay ng at least 2 tablespoon ng mixture sa flattened tinapay at i-fold. Gumamit ng toothpick para hindi mawala ang mixture. I-dip ang stuffed bread sa egg batter and season it with salt and pepper. Pagkatapos ay i-deep fry ito sa kumukulong mantika until golden brown. Sa mga leftover pandesal naman, gawin itong pan de eggs benedict. Una munang i-prepare ang sauce. I-whisk ang egg yolks and lemon juice sa ibabaw ng kumukulong tubig. Add 1/4 cup of butter and i-mix hanggang sa lumapot, then i-set aside. Sa mainit naman na tubig, maghalo ng 2 tablespoon ng suka, maglagay ng itlog at hayaang maluto ito for 5 minutes. Habang hinihintay ito, magluto ng ham at sabay i-toast ang tinapay na may butter and garlic. Ilagay sa ibabaw nito ang nilutong ham at poached egg. Ibuhos din sa ibabaw ang sauce and garnish it with parsley. Lagyan din ito ng paprika. Para naman sa leftover wheat bread, i-level up ito para maging barbecue pulled pork bruschetta. Una muna ay i-caramelize ang sibuyas. Igisa lang ninyo sa olive oil o butter for 20 minutes hanggang mag-golden brown. Sunod ay pahiran ng bread slices ng olive oil at i-toast sa oven. I-layer lang sa ibabaw ng tinapay ang caramelized onions, strips of barbecue at parsley. Talaga namang walang tapon ng leftover tinapay sa mga unique at special bread dishes na ito. Dahil swak na sa panlasa, laking tipid pa sa inyong bulsa. Ayan, ilan lamang po yan sa mga ideyang pwede niyong paggamitan sa inyong mga tinapay na naluma na paano mo walang sayang-sayang. Lahat-lahat po yan mapapakinabangan. Samantala mga kapuso, abangan niyo po dahil mamaya nga mga fresh tinapay po ang ating ibibida courtesy of yung mga gustong maging baker king, mga panadero at panadera. So siya, minamasa-masa pa nila yung mga they're baking it fresh ha, fresh bread po yan. Matanong, matitikman ko kaya yan? Medyo malayo sa Makati. Pero let's see. In any case, inahanap po natin ating UH Baker King. I'm sure masarap yan. Yum, yum. Padala rito. Samantala mga kapuso, lipat po tayo kay Connie. Alright, thank you, Lynn. At syempre ngayon naman ibibida po natin ang sinasabing sagot daw sa mataas na krudo ngayong mga panahon na ito. Ang tinatawag nating LPG Jeep. At makakasama po natin ngayon to discuss this. Ito po ang pinakabagong LPG Jeep, si Michelle Ofrehil at si Mr. Joet C. Good morning, guys. Morning po. Okay, unang-una sa lahat, ito yung nababanggit natin na talagang magandang gumamit ng LPG Jeep, particularly dahil ito ay matipid sa pagkonsumo naman sa krudo. Anong kumpara sa krudo? Okay, tama po yun. Actually, ang matitipid natin doon sa gastos ng driver sa LPG ay mga 30%. 30%. Sa ngayon, ang presyo ng LPG is 28 pesos. At ikumpara natin sa diesel, it's about mga 41.50. So, mga 30% ang matitipid nila sa gastos. And Joet, ito, paano nyo na, kasi di ba meron na tayong LPG taxi at nakita natin yung pangangailangan ba dito sa patuloy na pagtaas sa krudo naman sa ating merkado. Ito ba yung naging sagot ninyo particularly dito sa Gates and Tad Inc.? Oo, base sa mga nakausap namin na operator, jeepney driver, sinasabi nila, nabigyan ng maraming pansin yung sa taxi. Bakit daw walang nakakapansin sa jeepney na parehong serbisyo rin ang ibinibigay sa ating publiko. So ito ho yung tugon namin sa kanilang katanungan at in-offer namin ho itong LPG jeepney para Okay, para lalo pa na natin maintindihan mga kapuso kung anong kaibahan itong LPG jeep sa ordinaryo na jeep na patakbo naman ng krudo. Papakita natin yung sound nito, particularly ang LPG jeep. Mas better, no? Mas tahimik ang LPG jeepney kaysa doon sa... Yan. Oo, parang kotse lang. Parang kotse lang din. As compared to yung isang jeep na nakikita natin, puntahan po natin, tignan natin. May isa pa tayong jeep doon. Yan yung mga pampasaherong jeep na nakikita natin na crudo talaga. Yun. Ako talaga medyo maingay nga. Merong noise pollution. At bukod dun sa sinasabi na nababawasan ng noise pollution, meron din tayong, of course, it's very friendly for the environment dahil yung emission niya mas konti. Tama po yun. Actually, ang reason kaya kami nakagawa ng LPG jeepney ay dahil tugon to sa lumalalang problem natin sa pollution. So, yung LPG jeepney is about 80 to 90% mas malinis kaysa sa normal diesel natin. Okay. So, yung naririnig natin, particularly, ito yung
maingay yung medyo lumang klase ng jeep. Ito yung LPG medyo tahimik. At bukod doon nga sabi mo, hindi talaga ganun ka polluted yung ating magiging 90% cleaner siya. Pero ito ay ongoing pa rin sa studies ng Miriam College and UP, as you mentioned a while ago. Sa ang Miriam College ang nag-agree na mag-test nito, third party, para masubukan ng totoong driver at makapasada. So, gagawin yung study na to ng 1 to 2 months para ma-validate nila yung findings din namin. Pero Joet, in terms of yung presyo naman ito, medyo, sabi nga nila, medyo mataas pa daw, may kamahalan. Actually, ang presyo net around mga 250,000 Okay. all in para sa jeepney. Okay. But kami ay hanggang ngayon ay nag-iisip ng paraan upang makatulong sa ating jeepney driver para mapigil. Yeah. So mag-iisip po kami ng mga paraan like financing para naman mapagaan Yes. sa mga bumibili. So that's good news. At saka in the long run, I think mas makakatipid naman sila no, in the long run. So thank you very much for your time. Maraming salamat for sharing with us itong bagong-bago na LPG Jeep. Samantala, marami pa rin po tayong tututukan sa pagbabalik ng unang hirit, kaya dyan lang po kayo. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Manggulat ka. Unang hirit. Unang-una ka. Balitang dapat na malaman. Impormasyong may pakinabang.